purihin ang ating Panginoon at talagang hindi na natin mapipigilan pa at maaawat pa ang panahon. So we are celebrating yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So tayo po muna ay sandaling ibuko at tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito na kung saan kami po ay narito upang purihin, sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sapagkat ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito. At bahagi po na ang gawain ito ay aming po mapaglingkuran ang aming kataas-taas ng Diyos. Ang Diyos na dakilang manlilikha at ang Diyos na nagbigay sa amin ng kaligtasan. At sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na isinilang more than 2,000 years ago, na kami ngayon ay nagdiriwang ng kapanganakan upang sariwain ang kabutihan at ang iyong dakilang pag-ibig na iyong ibinigay at ibinadama sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayong umaga, hayaan niyo po na kami po ay puspos ng iyong banal na Espiritu. At sa aming pakikinig ng iyong salita, bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan at katalinuhan upang maunawaan namin ang iyong mga mensahe ngayong umaga. Hindi po ito sa aming mga puso upang ito po ay aming may apply sa aming buhay. Lord, wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya patuloy po kayong mangusap at manahan sa aming mga puso sa mga sandaling ito. Talangin din po namin ang anumang mga distraction sa aming kapaligiran. Kami po ay iyong bingihin po ang aming mga tenga mula sa mga destructive mga distraction, Panginoon, sa aming paligid. But open our ears, Lord, sa umagang ito upang pakinggan lamang namin ang iyong pong mga mensahe na magdudulot sa amin ng kagalakan at inspirasyon sa aming pong buhay. Pero din po hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na maglino sa aming pinagmatanan. Gawin mo tundungan ang iyong paglingkod upang ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at nagpagligtas ito, aming panalangin. Amen. Katulad po ng sabi ko last Sunday, ang atin pong pinaka-tema for the month of December is God's invitation. Tama po ba? At ito po ay atin pong patuloy na bibigyan po ng diin, yung mensahe na ito na paanyaya ng ating Panginoon hanggang sa ating pong simbang pasasalamat. And this morning, tayo po ay nag-celebrate ngayon ng Kamakop Church Planting Sunday. Dahil bahagi po ng ating pong denomination, ng ating pong Kamakop denomination ay yung tinatawag po na pagkakaroon ng +1. Okay, +1. Ibig sabihin, from 3 to 5 years, ang isang iglesia ay inaasahan po na magkakaroon ito ng anak o daughter church na atin pong itatanim. Saan mang lugar yun? Hindi pa po natin alam, but I do believe na ito po ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya ngayong umaga ay atin pong bigyan ng diin ito pong Church Planting Sunday celebration. Ito rin po ay isang paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Paanyaya na tayo po ay tumugon sa kanyang panawagan. And this morning, the message na atin pong pagbubulay-bulayan, ang title po nito is Unlikely Heralds. Maaari magtatanong kayo, bakit unlikely heralds? Ito po ay patungkol sa unang nangangaral ng mabuting balita, itong mga pastol na kung saan ay napakababa ang tingin sa kanila. Hindi sila gusto ng mga tao. Ayaw nilang makasalamuha ng mga tao.
Subalit itong mga pastol na ito ay mayroong mapagpakumbabang mga puso at sumunod sa kung ano po ang ipinagawa sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. So, ating pong pag-aaralan ngayon, itong mga tagapagbalita noong unang panahon, noong kapanganakan ni Jesucristo, no? Na kung saan ay tinatawag po nating mahimalang pagsilang ng ating tagapagligtas. At ngayong umaga, ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Minsan po nakakagulat, no? Nakakagulat kung iisipin at nakakapagtaka. Ito pong magandang katotohanan na ito pagtungkol po sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil pinili po ng Diyos yung tinatawag po na unlikely heralds upang ipahayag ang pagsilang ng bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kapag iniisip natin na yung pagpapahayag ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nag-iisip ng isang maharlikang mensahero. Tayo po ay nag-iisip ng isang kasiyahan, isang pagdiriwang, okay? Pagdiriwang sa buong kaharian. Gayunpaman, mga kapatid, noong ipinanganak ang ating tagapagligtas sa sanlibutan, sino ang pinili ng Diyos? Sino po ang pinili ng Diyos na ipalaganap ang balitang ito na ang Mesyas ay isinilang na? Now, dito po natin makikita na ang pinili po ng Diyos na magbahagi po ng mabuting balita na ito ay hindi po prinsipe, hindi po mga scholar, hindi po mga opisyal ng gobyerno, hindi po mga pinuno ng relihiyon. Pinili ng Diyos itong mga pastol na ito. Mga lalaki mula sa bukid na kung saan po sila ay nagpapastol ng mga tupa. Mga tao na kung saan ay itinakwil ng lipunan. At makikita po natin dito, yung hindi inaakalang pagkilos na ito ng Diyos na nagsasalita para sa atin pong lahat, no, sa kanyang misyon, sa kanyang plano, kung paano po maibabahagi ang mabuting balita na ito patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, atin pong suriin itong kwento na ito ng mga pastol. Sa Lucas chapter 2 verse yung 17 and 18, kasi dyan po yung pinaka-diin po ng mensahe, o yung pinaka-title. But thank you, Teacher Joy, no, sa pagbasa ng kabuuan from Lucas chapter 2 verse 8 to 20. Now, sabi po rito sa talata na ito ng 17 and 18, nang makita nila siya, ipinangaral nila ang tungkol sa nangyari. Sinabi sa kanila ang tungkol sa batang ito, at lahat ng nakarinig nito ay namangha sa sinabi ng mga pastol sa kanila. Now, ang tanong, ano-ano po ang mga prinsipyo na matutunghayan natin sa kwento ng mga pastol? Itong napakasimpleng mga tao o grupo ng tao na pinili ng Diyos para maging tagapagbalita ng mabuting balita patungkol po sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ang una pong prinsipyo, God uses simple and ordinary people to be heralds of the good news and about His Son's birth. So dito po makikita natin, no? Tagalogin ko na lang, naka-English naman yung PowerPoint natin. Ang una pong prinsipyo, gumagamit ang Diyos ng simple at ordinaryong mga tao upang maging tagapagbalita ng mabuting balita patungkol po sa pagsilang ng kanyang anak na si Jesus. So, kung titignan po natin itong kwento na ito,
nagsimula ang kwento sa mga pastol sa bukid. Tama po ba? Ginagawa ang palagi nilang yung kanila pong routine bilang mga pastol. At sa kultura po ng mga pastol noong panahon na yun, ang mga pastol po ay hindi itinuturing ng mga taong may impluensya sa lipunan. O yung mga tao na ito ay hindi po itinuring na mahalaga. Sa madaling salita, ang tingin sa kanila noon ng lipunan, walang kwenta. Yun ang tingin sa kanila ng mga pastol na ito ng lipunan na kanila pong ginagalawan. Napakababa ang tingin sa kanila. At madalas hindi po sila pinapansin, no? Parang sinasabi, sino ka ba para pansinin kita? Sino ka ba para pag-aksayahan kita ng panahon? Hindi sila kinikilala ng lipunan at nabubuhay lamang sila. Sa gilid ng lipunan na kung saan ang trabaho nila ay minsan ang itinuring na marumi at hindi gaano mahalaga. Gayon pa man mga kapatid, makikita po natin dito na mismong mga pastol na ito nagpakita ang mga anghel na mayroong kaladalang mabuting balita. Mga anghel na nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagningning ang buong kapaligiran. Na kung saan kanila pong ipinahayag ang mensahe ng pagsilang ng tagapagligtas na si Kristo ating Panginoon. Ito ang unang malaking pangyayari sa kwento po ng Pasko. Nilampasan ng Diyos ang mga palasyo, ang mga magagarang templo, upang ihatid ang balita na pagsilang ng kanyang anak, ang ating tagapagligtas. At ito po ay ipinahayag sa karaniwang tao lamang, yung mga pastol. Now ang tanong, bakit mga pastol ang pinili ng Diyos? Bakit mga pastol ang pinili ng Diyos upang sila ang unang makarinig ng mensahe ng pagsilang ni Kristo? Marahil ito ay dahil ang Diyos ay nalulugod sa paggamit sa mga taong mahihina, sa mga taong walang kakayanan, sa mga taong mapagpakumbaba. Nalulugod ang Diyos sa mga taong mapagpakumbaba at mababa upang maisakatuparan ang kanyang dakilang plano, ang kanyang layunin. Sabi po ng Santiago chapter 4 verse 10, sabi po dyan, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Yun ang ginagamit ng Diyos na kasangkapan. Makikita po natin dito na sinasabi po ng talata na yan na itinataas ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba. And 1 Corinthians chapter 1 verse 27, sabi pa ni Apostol Pablo, ay pinipili niya yung mga hangal na bagay ng mundong ito upang hiyain ang marurunong. Kaya makikita po natin dito na ang Diyos ay gumagawa ng isang pahayag. Mabuting balita na kung saan ito po ay para sa lahat, mayaman man, mahirap man, malaki o maliit, malinis o marumi, may ngipin o wala, bata man o matanda. Ibig sabihin, gano'n ang Diyos. Mas pinipili
niya po itong mga taong mapagpakumbaba. Amen? Yon ang pinili ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kahit sino pa tayo, mga kapatid, kahit sino ka man, ikaw ay inaanyayahan ng Diyos sa kanyang kwento upang maranasan ang kanyang pagmamahal at maging bahagi ng kanyang misyon. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo nga sa kanya, kapatid, inaanyayahan ka ng Diyos na maging kabahagi ng kanyang plano at ng kanyang misyon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. At with this smiling face pa yan, napaanyaya. Alam? Nasa atin po ang application ng punto na ito. Tiyak na gagamitin ka ng Diyos kung hahayaan mo siya. Sa madaling salita, tiyak na gagamitin ka ng Diyos kung magpapagamit ka. Hello? Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao na tulad mo at tulad ko. Amen? Ikalawang mensahe po o yung prinsipyo ng mensahe ng talata na ito. Ginagamit ng Diyos ang mga tumutugon sa pananampalataya sa kanyang banal na paghahayag. Sa binasa po natin kanina, makita po natin na noong nagpakita ang mga anghel sa mga pastol na ito, ang mga pastol po ay natakot. Sila po ay natakot. Ang sabi po dito sa verse 13 to 16, sabi ng mga anghel, huwag kang matakot, dinadala ko sa iyo ang mabuting balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So makita natin yung mga pastol ay natakot, subalit makita rin po natin na mabilis na palitan ang kanilang takot ng pananampalataya. Napalitan ang kanilang takot ng pananampalataya habang sila po ay nakikinig sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng mga anghel. At pagkatapos, kumilos sila ayon sa pananampalataya nila sa ating Panginoon. Now, pansinin po natin ang kanila pong agarang tugon. Sa verse 15, sabi nito, pumunta tayo sa Bethlehem at tingnan natin ang bagay na ito na nangyari. Sabi po ng mga pastol, sila po ay talagang hinihikayat nila ang isa't isa. Pumunta na tayo ngayon din sa Bethlehem at tingnan natin ang mga bagay na ito, itong mga pangyayari na ito. Makita po natin mga kapatid, hindi sila nagdalawang isip. Hindi nila kinwestiyon yung mensahe ng Diyos. Sa halip, sila ay kumilos ng mabilis at may agarang pagtugon doon po sa mensahe na kanila pong napakinggan. Yan po ay dahil sa kanilang pananampalataya. At nung sila po ay dumating doon sa sabsaban, sa kinaroroonan ng sanggol na si Jesus at ng kanyang mga magulang na si Jose at si Maria, napatunayan nila na ang kanilang pananampalataya ay totoo. Ito ay tunay na confirm yung pananampalataya nila. At ito po ay isa pang mahalagang aral para sa atin. Mga kapatid, ang pananampalataya ay madalas nagsisimula sa gitna ng takot.
at pangamba. Doon nagsisimula ang ating pananampalataya sa Diyos. Mga bagay na walang katiyakan. Subalit, doon tayo tumutugon at sumasampalataya sa ating Panginoon. Na sa tuwing tayo po ay natatakot, nangangamba, nag-aalala, kapag tayo po ay humahakbang sa ating pananampalataya at pagsunod, ginagampalaan tayo ng Diyos na mas malalim na makunawa at kagalakan. Nakita natin yung mga pastol na umalis na makita nila kung ano talaga ang sinasabi ng mga anghel. Ang kanilang ginawa ay hindi normal para sa mga pastol. Hindi po ito normal. Yung pag-alis nila doon sa kanilang pagpapastol, hindi po ito normal sa kanila. Bakit? Dahil ang kanilang mga tupa ay dapat nilang bantayan. Dahil sa panahon na yon, at sa mga oras na yon, ay meron pong nagbabadyang kapahamakan para sa kanilang mga tupa, sa kanilang mga itaalagaan. Nandoon ang mga lobo, mga asot gubat na umaaligid-aligid. Ang maaaring ang kanila pong mga tupa na inaalagaan ay maaaring kainin. Subalit makita natin dito na pumunta sila sa Bethlehem upang makita si Jesus. Umalis sila sa kanilang pwesto na nangangahulugan ng pagkawala ng kanilang kabuhayan at ng kanilang trabaho. Meaning to say, dahil sa kanilang pananampalataya, iniwan ng mga pastol ang kanilang mga tupa sa gabing iyon upang makita ang pagsilang ng maluwalhating hari na balang araw ay tatawagin ang kanyang sarili na mabuting pastol. Now, ano po ang application nito sa ating buhay? Ano po ang humahadlang sa iyo o pumipigil sa iyong pagsunod sa ating Panginoon Diyos? Ikaw ay tagapagbalita ng Diyos at inaasahang tutugon ka na may pananampalataya sa kanyang panawagan para sa iyo upang dalhin ang mabuting balita sa ibang tao. Ikatlo, na prinsipyo na itinuturo po ng talata na ito, nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga anak ay maging heralds ng good news o ng mabuting balita. God wants all His children to be heralds of the good news. Makikita po natin na yung emphasis po ng kwentong ito ay hindi lamang lamang na natagpuan ng mga pastol ang baby na si Jesus. Ang tunay po na kamangha-manghang bahagi ng kwento na ito ay yung nangyari po pagkatapos. Okay? Ay sabi po rito sa verse 18 and 17, nang siya'y kanilang makita, ay kanilang ikinalat ang tungkol sa sinabi sa kanila, tungkol sa batang ito, at lahat ng nakarinig nito ay namangha. Ibig sabihin, sila po ay umalis na doon sa Bethlehem, doon po sa kinaroroonan ng batang si Jesus, at sila po ay pumunta na sa kanilang, bumalik sila sa kanilang kabayanan. Hindi po sila bumalik doon sa kanilang pastulan sa bukirin. Sila po ay bumalik doon sa kanilang
bayan. No, sa kanilang bayan, kanilang mga kababayan, at ibinahagi nila kung ano ang kanilang nakita. So makikita po natin dito mga kapatid, itong mga mapagpakumbabang pastol na ito na gumugol ng kanilang araw sa bukid, na malamang na hindi po sila sanay sa pagsasalita. Samantalang sa maraming tao ay naging unang mga ebanghelista. Sila po yung kauna-unahang mga ngaral ng mabuting balita tungkol po sa pagsilang ng Mesyas, tungkol sa pagsilang ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Hindi po sila sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Mga mahiyain, diba? Sabi ko nga kanina, hindi sila, parang sila na yung pinakakwentang tao, walang kwentang tao pagka tinignan sila ng kanilang lipunan, kanilang mga kababayan. At makita po natin dito mga kapatid, sila yung unang ginamit ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita patungkol sa pagsilang ng tagapagligtas. Dito muli makikita natin yung pattern ng Diyos sa paggamit ng hindi inaasahang bagay upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Sinong mag-aakala na ang mga pastol na ito, yung pinakamaliit o pinakamababang tao sa lipunan, ang unang nagsasabi sa iba tungkol kay Jesus? Ngunit pinili sila ng Diyos para sa gawain ito, at tapat sila na kanila pong ginagawa kung ano ang itinuturo sa kanila at kung ano ang ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Church, ito rin po ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay tinatawag na unlikely heralds. Hindi mo kailangang maging isang mangangaral. Hindi mo kailangang maging isang theologian o maging bihasa sa salita ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Ibinabahagi lamang ng mga pastol na ito ang kanilang naranasan. At sa parehong paraan, kung ano po ang ating naranasan. Mula nang tayo po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit napakasimple ng ating testimony o patutuo, maaari po tayong magbahagi ng mabuting balita sa iba. Ibahagi natin sa kanila yung simpleng patutuo kung sino si Kristo at kung naging ano si Kristo sa ating buhay. Maring simple ang ating patutuo, ngunit magagamit ito ng Diyos para maantig ang buhay ng ibang tao. Hello? Sabihin mo nga muli sa katabi mo, kapatid, maring simple lang yung patutuo mo, pero maaantig mo ang buhay ng iba. Hindi mo na yan, dahil totoo yan, sinasabi natin. Minamahal, tandaan natin ang ating pagnanais na magtayo ng isang daughter church o ng panibagong simbahan ay nagsasangkot ng isang intentional at agresibong pagpapahagi ng mabuting balita.
Tulad ng mga pastol, dapat nating sabihin sa iba ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Pang-apat at panghuli na prinsipyo ay ang pagsunod sa Diyos sa pananampalataya, palaging nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos at kagalakan sa ating mga puso. Now, dito makikita po natin muli na matapos ibahagi itong mabuting balita, ano po ang sunod na ginawa ng mga pastol na ito? Bumalik ang mga pastol, ngunit sila ay nagbago na magpakailanman. Ibig sabihin, nagpastol sila ulit, pero nabago na ang kanilang buhay. Nagbago ang kanilang buhay. Sabi po ng verse 20, nagluluwalhati at nagpupuri sa Diyos para sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita. So dito po natin makikita, mga kapatid, mula noong sila po ay nung nagpakita po ang anghel ng Diyos at pinahagian po sila ng mabuting balita na ang Kristo, ang batang sanggol na si Kristo ay isinilang na sa Bethlehem, at ito pong mga pastol na ito ay agarang pumunta doon po sa kinaroroonan ng batang si Jesus, and then pagkatapos po nilang ma-confirm na totoo yung balita sa kanila, sila po ay pumunta sa kanilang nayon, sa kanilang mga kababayan, ibinahagi ang mabuting balita, at pagkatapos po nilang magbahagi ng mabuting balita, bumalik sila sa kanila pong pagpapastol sa pukirin na kung saan sila po ay nag-aalaga ng mga hayop. Bumalik sila sa kanilang trabaho. Ngunit makikita natin dito na meron pong pagbabago sa kanilang buhay. Na kung saan sila po ay nagluluwalhati, nagpupuri sa Diyos. Ibig sabihin, habang sila po ay nagpapastol, nagbabantay ng mga hayop, sila po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Sila po ay nagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Kaya sabi po dito, nagluluwalhati at nagpupuri sa Diyos para sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita. Ang kanilang pakikipagtagpo kay Jesus ay napuno ng kagalakan at pagsamba sa kanilang mga puso. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag ibinahagi natin ang mabuting balita patungkol po sa kapanganakan ni Jesus, hindi lamang tayo nagpapalaganap ng mabuting balita sa iba, ngunit nakakaranas din po tayo ng personal na pagbabago sa ating buhay. Nagkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating puso. Nagagawa na po natin magpuri sa ating Panginoon. Amen? Dahil po sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. At habang nagpapatutuo tayo sa biyaya ng Diyos sa ating buhay, naaalala rin po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan na pinupuno ang ating mga puso upang tayo po ay makaranas ng kagalakan. Amen? Makita po natin yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga pastol na ito. Ganon din po sa atin. Naniniwala po ako na mula nung na-encounter natin ang ating Panginoong Jesus sa iba't ibang kaparaanan, nung nakilala natin siya, gaano man kalungkot ang ating buhay noon, gaano man kahirap ang ating buhay noon, gaano man kawalang katiyakan ang ating buhay noon, pero nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tinanggap natin ang kanyang salita. Ang kanyang salita ay naging totoo, naging buhay sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya ngayon, tayo po ay nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon at pinaglilingkuran natin ang Diyos. At bahagi po ng ating paglilingkod sa ating Panginoon ay yung pangibahagi sa gawain po
o sa plano ng ating pong iglesia. Mga kapatid, ang kwentong ito na napakasimple, mga ordinaryong mga pastol ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay madalas na gumagawa sa pamagitan ng mga taong hindi malamang na maisugatuparan ang kanyang mga layunin. Natutuwa siyang gamitin ang mapagpakumbaba at pababa upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. At kung paano ang mga pastol ay naging tagapagbalita ng mabuting balita, tinatawag rin po tayo ang bawat isa sa atin na maging kabahagi sa napakagandang plano ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na maligtas ng maraming tao. Ang tanong lang, ang challenge, kakasa ka ba sa hamon ng ating Panginoon na maging kabahagi ng kanyang gawain? Sa ating pong Church Planting Sunday ng ating pong denomination, buong nama ko po, over 3,500 churches ang mga simbahan po ng Kamako all over the Philippines. At ito po ang sineselebrate ngayon, yung Church Planting Sunday, para po magkaroon ng +1. Katulad po na sinabi ko kanina, 3 to 5 years, I do believe na ang iglesia nito ay makakapagtanim ulit ng panibagong simbahan. Meron na tayong naitanim na isa, amen po ba? Sa Pasig. Now, are you willing? Kayo po ba ay kasama po ng simbahan na ito para makibahagi po sa napakagandang plano na magtayo ulit ng panibagong simbahan? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. So, tayo po ay tutugon una, as you have heard, no, habang inyo pong narinig natin ang mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga. Pwede po tayo maging kabahagi, no, ng ministeryo ng pag-iibanghelyo. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po kailangan maging theologian, maging bihasa sa Biblia. Hindi po kailangan maging opisyalis ng gobyerno o maging opisyalis ng Sunrise. Pwede kang magbahagi ng mabuting balita. Amen? Pwede mong ipatutuo sa iba kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Kung paano pinaranas ng Diyos sa iyo ang kawalan ng takot. Inalis ng Diyos ang takot, pangamba, pag-alinlangan at walang katiyakan. Yan ang ibahagi mo sa kanila. Ibahagi mo sa kanila kung ano ang kagalakan na naranasan mo. Wala kang tinanggap mo si Kristo kahit marami kang pinagdaan ng mga problema. Amen? Ikalawa, you can make a monthly pledge for our +1 program. Dito po sa ating simbahan, meron namumulekta po tayo ng offering, di po ba? Tuwing Sunday. Now, meron din po tayo ng Wednesday midweek service natin. But yun po, Wednesday midweek po natin is allotted po yan sa gastusin dito po, pang-kuryente, pambayad ng tubig. But yung Sunday po natin na atin pong kinukulit, para po sa kaalaman ng lahat, kumukuha po tayo dyan ng 10% para sa dadalhin po natin sa Kamako, no? Which is consistent po tayo, palakpakan po natin ang bawat isa at higit sa lahat ng ating Panginoon. Consistent po tayo, walang buwan po ng taong ito, 2024, na hindi po tayo nakapagbigay ng 10% sa ating pong pinaka-mother church, so yung ating pong Kamako denomination. And then, tayo po ay doon din po sa kinokolekta natin every Sunday, kumukuha rin po tayo ng 10% para sa ating church planting.
No? At medyo malaki na po yung church planting ano po natin, ano? Malaki na yan para sa ganito kaliit na simbahan. Okay? Pero yun po, no? Doon po napupunta yung 10%. And another 10% ay yun po sa ating church building fund, no? Doon po tayo kumukuha. And then the rest ay para po sa mga allowances po ng pastor, ng pastor, ano? So, sa last Sunday po last Sunday po nitong December, ang ating pong church treasurer ay magbibigay po siya ng ulat, no? Ng ating pong kapirahan kung saan po napunta yung ating pong mga collection every Sunday. But yung challenge po sa atin, mga kapatid, you can make a monthly pledge, no, for our +1 program. Hindi ko po pwedeng pigilan ang inyong puso na mapagbigay. Amen po ba? Hindi ko po kayang pigilan. At kayo po ang mag-pledge sa inyong sarili kung gusto po ninyo magbigay ng mag-pledge kayo para sa ating pong church planting. Kahit monthly man yan, wala pong problema. O every Sunday, wala pong problema. Nasa inyo pong kung paano po ang inyong puso ay nagnanais na magatulong po sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Pero yung sinabi ko po kanina about sa ating pong collection every Sunday, doon po napupunta yung ating pong mga offering, no? Yung ating pong 10%, no, na ating pong binibigay para sa ating Panginoon upang lumagana pa ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at magandang umaga.